Minsan ang paghihiganti sa mga taong nakagawa sa iyo ng masama ay walang naidudulot na maganda. Ngunit kung minsan ang paghihiganti ang nagiging daan upang makuha ang katarungan na nais matamasa. Magandang araw, Sir Eric, at sa mga tagapakinig sa inyong programa. Ako nga pala si Ferdinand, 31 taong gulang. At ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa karanasan namin ng aking kakambal. Sabi nga ng matatanda, habang kami ay tumatanda, ang magkakambal daw ay halos palaging pareho ang desisyon sa buhay. Dahil magkakonekta daw ang aming buhay. Ngunit dumating sa buhay namin na mayroon kaming hindi napagkasunduan na talagang nagpabago ng aming buhay. Ang aking kakambal pala ay si Bernard. At masasabi ko na sa aming dalawa ay ito ang matapang at ako ang mahina. Kami nga ay mula sa pamilya ng mga albularyo at masasabi ko na pinalaki kami ng aming mga magulang na puno ng pagmamahal. Sobrang swerte nga namin ng aking kapatid sa aming mga magulang, kaya hindi maitatanggi na malapit kami sa kanila. Kahit madalas nga sila na abala sa pagiging isang albularyo, ay hindi pa rin sila nawawalan ng oras para sa aming magkakapatid. Bata pa nga lang kami ay namulat na kami sa kanilang mga ginagawa at hindi na bago sa amin ang mga kakaibang nilalang, pangyayari o kung ano-ano pa. Sa totoo lang ako ay nais ko ngang sumunod sa yapak ng aking mga magulang dahil sa tingin ko ay napakahalaga nila sa aming lugar. Ngunit si Bernard naman ay aking kasalungat. Ayaw na ayaw nito na maging isang albularyo dahil nais niyang maging isang pulis. Sobrang saya lang ng aming samahan ng aking pamilya dahil kahit na anong gusto naming magkapatid ay buong pusong sinusuportahan ng aming mga magulang. Kahit kailan ay hindi nila pinilit ang kanilang gusto. Bagkus palagi nilang tinatanong sa amin kung ano ang magpapasaya sa aming dalawa. Akala ko nga noong una ang saya ay panghabang buhay na. Ngunit sa buhay ay hindi palaging masaya at may mga problema na maaaring harapin. At hindi nga nakaligtas ang aming pamilya sa dagok ng buhay ng patayin ng aming mga magulang. Ang pangyayari na ito ang nagbabago sa ugali ng aking kapatid. Halos sirain niya nga ang kanyang buhay at mabuti na lang at nagawa ko siyang pigilan. Ngunit hindi siya matatahimik hanggang hindi namin nagagawang maghiganti sa mga kakaibang nilalang na kumuha ng buhay ng aming mga magulang. Ang lahat ay nagbago sa aming buhay ng gabing yon at hindi ko nga ito kailanman malilimutan. Naaalala ko pa nga na sobrang saya namin na magkakasama sa bahay. Ito nga lang ata ang unang araw na hindi tumanggap na kahit na anong trabaho ang aking mga magulang. Sobrang tuwa nga naming magkapatid dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makakwentuhan ng aming mga magulang. 10 taon gulang nga kami noon at ito lang ang araw na kumpleto kaming kumain sa isang lamesa. At kahit nga may dumadating na mga panauhi ng aming mga magulang, ay sinasabi nila na sila ay abala. Nang mga oras na yun, Sir Eric, ay hindi ko alam kung ano ang pumasok sa kanilang isip. Bakit bigla na lang naging ganoon ang kanilang mga kilos? Siguro naramdaman na nila na may mangyayari sa kanila na masama. Kung alam ko lang sana na ito na ang huling araw na makakasama namin sila, ay sana niyakap ko sila ng mahigpit. Noong hapon na rin kasi na yon, ay umalis kami ng aking kakambal upang dumayo sa kabilang barangay upang sumali sa liga ng basketball. Hindi naman kami pinigilan ng aming mga magulang pero tila ba nararamdaman ko na may mali. Habang naglalakad nga kami palayo, ay hindi ko mapigilan na muling lumingon sa aming bahay at tanaw na tanaw ko nga ang masasayang ngiti sa labi ng aking mga magulang. Akala ko ay ayos lang ang lahat at isa lang itong normal na araw, kaya nagpatuloy kami na umalis. Ngunit ito na pala ang desisyon na pagsisisihan naming magkapatid. Sa totoo lang, noong araw na yun ay ayaw talaga na umalis ni Bernard. Ngunit pinilit ko ito dahil gusto kong manalo sa pustahan sa basketball upang ibili ng regalo ang aming ina.
dahil sa nalalapit nitong kaarawan. Wala nang nagawa pa si Bernard kundi ang pumayag kahit na ang pag-alis ng bahay ay labag sa kanyang loob. Ilang sandali nga lang ay nakarating na agad kami sa kabilang barangay. Ngunit hindi namin inaasahan na late magsisimula ang laban, kaya halos tumagal kami doon. Habang lumalalim nga ang gabi ay hindi ko maiwasan na isipin ang aking mga magulang. At sa tingin ko ay gayon din si Bernard na kanina pa rin hindi mapakali. Pinilit ko naman na kumalma dahil hindi ito makakatulong sa aming laban. Gustong gusto ko kasi talaga na bilhan ng regalo ang nanay, kaya kailangan namin manalo sa laban. Hindi ko na nga rin napigilan pa ang aking sarili na sabihin na aking kapatid ang aking plano. Kaya bahagya na rin itong kumalma at nag-focus sa aming laro. Pero hindi ko akalain na mahusay ang aming magiging kalaban, kaya halos inabot kami doon ng ilang oras. Ngunit sa huli, matagumpay naming nakuha ang premyo sa liga. Tuwang-tuwa nga kami magkapatid sa nangyari, at dahil sa sobrang excitement namin, ay nagtungo na agad kami sa pamilihan. Bukas pa naman kasi ang pamilihan, kaya naisip na namin na dumiretso na doon. At nagdesisyon na nga kami ng aking kapatid na bilhan ng nanay ng bagong damit o bestida. Napansin kasi namin na halos sira at butas-butas na ang mga sinusuot na damit ng aming nanay. Matapos nga namin na mamili ng regalo, ay naglakad na rin kami pabalik sa aming bahay. Halos inabot na nga rin kami ng ilang oras dahil medyo may kalayuan na rin ang pamilihan sa aming baryo. Habang naglalakad nga kami ay hindi ko maiwasan ng ngumiti. Dahil naiisip ko na siguradong magugustuhan ng nanay ang binili namin na regalo. Ngunit kapansin-pansin naman ang pagiging tahimik ng aking kapatid na tila ba malalim ang kanyang iniisip. Hindi ko na nga natiis pa na tanungin ito kung ano ang problema. At sinabi niya nga sa akin na parang kinakabahan daw siya bigla. Ewan ko ba Sir Eric, pero tila nararamdaman ko rin ang sinasabi niyang kaba. Natigilan nga kaming sandali sa paglalakad at nagkatinginan na lang kaming dalawa na naguguluhan sa aming nararamdaman. Napatango na lang kami sa isa't isa at nagmamadali na nga lang kaming tumakbo papunta sa aming bahay. Ilang sandali nga lang ay nakarating na kami sa bungad ng aming baryo. At napakunot na lang ang aking noo at napalingon sa aming paligid. Tila ba may nangyaring masama sa mga tao sa aming baryo. At sa patuloy nga namin na paglalakad pabalik sa bahay, ay napansin na namin ang magulong paligid. Sobrang naguguluhan nga ako sa nangyari dahil ngayon ko lang nakita na ganito kagulo sa aming baryo. Hanggang sa patuloy nga namin na paglalakad ay nakarinig kami ng malakas na sigawan. Ewan ko ba, pero habang palapit kami ng palapit sa aming bahay, ay mas lalo akong kinakabahan. At ilang sandali nga lang ay nakarating na kami sa harap ng aming bahay. Napakunot na lang ang aming noo dahil ang dami ng tao na nagkukumpulan sa labas ng aming bahay. At napansin ko na nga na nakabukas ang aming bahay, kaya mas lalo pa akong kinabahan. Umikot ang tingin ko sa buong paligid pero hindi ko makita ang aming mga magulang. At hindi na nga napigilan pa ni Bernard ang sumingit sa kumpulan ng mga tao. At mukhang nagulat sila nang makita kaming magkapatid. Sobrang nagtataka na talaga ako sa mga naging reaksyon nila dahil tila ba ang kanilang mga tingin ay parang puno ng awa. Napapailing na nga lang ako at nagpatuloy na lang sa paglalakad at pagsunod sa aking kakambal. Bigla na lang itong napatigil at napakunot ang aking noo nang mapansin na tila may nakahandusay sa lupa. Sobrang bilis nga ng tibok ng aking puso, Sir Eric, at parang natuod na nga lang ako sa aking kinatatayuan. Nagulat na lang ako sa mga sumunod na nangyari dahil nagmamadali ang aking kakambal na lumapit sa mga nakahilatang bangkay. Pilit ko ngang tumawa at tinanong kung sino ang mga bangkay. Pero sobrang naging tahimik nga lang ang mga tao sa aming paligid at tinitigan kami na parang naaawa. Nang mga oras na yun ay pilit kong inaalis sa aking isipan na baka ito ay aming mga magulang. Sobrang kaba na nga ang aking nararamdaman at gusto ko na lang tumakbo palayo pero hindi ko magawa.
Hanggang naglakas loob na nga lang si Bernard na tanggalin ang kumot na nakapatong sa katawan ng dalawang bangkay. At doon nga ay parang gumuho ang aking mundo nang makita na ang mga bangkay. Ang aking mga magulang. Nabitawan ko na nga lang ang hawak ko na damit na pangregalo sa aking ina. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita dahil sa karumal-dumal na sinapit na pagkamatay ng aking mga magulang. Nakita ko na lang ang aking sarili sa harap ng kanilang mga bangkay at napaluhod. Sobrang bigat ng pakiramdam na ito dahil hindi ko akalain na ito ay mangyayari. Kanina lamang ay sobrang saya naming lahat. At ngayon ay aabutan na lang namin sila na wala ng buhay. At ng mga oras na yun ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Ang aking nasa isip lang ay kailangan kong umiyak ng umiyak dahil sa bigat ng aking dibdib na para ba itong sasabog. Hindi ko na nga namalayan pa at tuluyan na akong napaluha at niyakap ang kanilang mga bangkay. Samantalang ang aking kapatid naman ay walang naging reaksyon at kibo sa nangyari. At tila nga aalis na ito na wala man lang sinasabi. Kaya hindi ko maiwasan na mainis sa kanyang kinikilos. Akala ko kasi ay hindi siya nasasaktan sa nangyari sa aming mga magulang. At dahil nga punong-puno ako ng emosyon ay hindi ko na nga nagawa pang makapag-isip ng maayos. Hindi ko inaasahan na sa gabi na yon ay magkakasira ang samahan naming magkapatid. Dahil sa mga bagay na hindi namin sinasadyang sabihin. Ano na Bernard? Hindi ka man lang ba nasaktan sa pagkamatay ng ating mga magulang? Wala ka talagang pakialam. Naiinis kong saad. Nakatalikod lang ito sa akin kaya hindi ko makita ang kanyang muka. Ewan ko ba kung bakit sa kakambal ko na ibuhos ang lungkot na aking nararamdaman. Kahit na alam ko naman na pareho lang kaming nawalan ng magulang at nasasaktan sa nangyari. Pero naghahanap lang siguro ako ng masisisi sa nangyari upang gumaan ng kaunti ang aking nararamdaman. Pero hindi ko akalain ang mga sunod na maririnig ko mula sa bibig ng aking kapatid. Sa paglingon nga nito sa akin ay doon ko nakita ang namumula niyang mata at pagpatak ng kanyang mga luha. At tila ba nakikita ko sa kanyang mga mata ang galit at doon niya na nga sinabi ang mga salita na dumurog sa aking puso. Ang bawat salita na kanyang binitawan ay parang maliliit na patalim na itinarak niya sa aking puso. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw na lang dapat ang namatay. Galit na galit niyang saad. Natigilan na nga lang ako sa kanyang sinabi at hindi na muli pang nakapagsalita. Nakita ko na lang na tumatakbo na palayo ang aking kapatid at hindi ko na naisipan pa siya na ay habulin ko. Sa tingin ko nga ay mas mabuti na malayo muna kami sa isa't isa upang makapag-isip. Narinig ko na nga lang ang bulong-bulungan ng mga tao sa aking paligid. Tila nabigla din sila sa nasaksihan nilang pag-aaway naming magkapatid. Sa totoo lang kasi at ito na ata ang pinakamalala namin na hindi pagkakaunawaan. At sa pagkakataon na ito ay hindi ko alam kung kami ay magkakaayos pa ng aking kapatid. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi mahalaga sa oras na yon dahil kailangan ko pang asikasuhin ang bangkay ng aking mga magulang. Wala namang ibang gagawa nito kundi ako, lalo ngayon at hindi ko alam kung saan nagtungo ang aking kapatid. Ngunit hindi ko rin maiwasan na maisip na baka tama nga ang lahat ng sinabi ni Bernard. Baka kasalanan ko nga ang lahat ng ito dahil baka hindi ito nangyari kundi umalis kami ng bahay. Tumatak nga sa aking isipan ang kanyang mga sinabi at sobrang sakit pala nito lalo na kung galing sa iyong kapatid. Nang dumating na nga sa punerarya na mag-aasikaso sa bangkay ng aking mga magulang, ay nagsimula na ring mag-alisan ng mga tao sa tapat ng aming bahay. Samantalang ako ay naiwan na lang mag-isa sa aming bahay. At hindi ko na nga naiwasan pa na humagulgol dahil sobrang bigat ng aking nararamdaman. Lalo na ngayon at wala na ang aking mga magulang, pati na rin ang aking kapatid. Lumalim na nga ang gabi at hindi pa rin siya bumalik sa aming bahay. Hindi ko na nga alam kung saan siya hahanapin kaya hinayaan ko na lang muna siya na lumayo sa akin. Sigurado rin naman ako na ayaw pa niya akong makita dahil sinisisi niya sa akin ang nangyari. Sobrang hirap pala ng malagay sa ganitong sitwasyon at wala man lang akong masabihan ng aking nararamdaman.
Kaya idinaan ko na lang sa pagluha at pagtitig sa damit na ibibigay ko sana sa aking ina. Hindi ko na nga napansin pa na nakatulog na ako sa sala at hindi ko na rin namalayan pa na umuwi na pala ang aking kapatid. Kinabukasan nga hinanap ang burol ng aking mga magulang. Akala ko nga ay magkakaayos na kami ni Bernard, pero mas naging ilag ito sa akin. Magkasama nga lang kami sa isang lugar pero hindi kami nag-uusap. Ayoko naman na pilitin ito na makipag-usap kaya hinayaan ko na lang muna siya upang bigyan siya ng kaunting space. Ngunit habang nagbabantay nga ako sa burol ay hindi ko maiwasan na marinig ang mga kwento tungkol sa maaaring pumatay sa aming mga magulang. At ayon nga sa mga narinig ko na usapan ng aming mga kabaryo, maaaring mga aswang daw ang pumatay sa aming magulang. Noong una ay hindi ako naniniwala pero sa tuwing naaalala ko ang sinapit nila, ay maaaring ang aswang ang may kagagawan nito. Naikuyom ko na lang ang aking kamao dahil sa galit. Subalit kahit na anong sakit ay palagi kong naaalala ang mga turo sa amin ng aking ina, na kahit na anong mangyari ay wag na wag kaming magtatanim ng galit. Napabuntong hininga na lang ako at lumabas muna upang lumanghap ng sariwang hangin at pakalmahin ang aking sarili. Habang nakatulala nga lang ako sa kawalan ay napansin ko ang papaalis na si Bernard. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa na ito ay lapitan upang kausapin. Sa totoo lang ay hindi talaga ako sanay na ganito ang aming turingan. Sobrang miss na miss ko na ang aking kapatid at sa mga ganitong oras ay dapat kami ang magkasama. Siguradong hindi matutuwa ang aming mga magulang kapag makikita kaming ganito. Halata nga ang paggabanas ni Bernard, pero pinilit ko pa rin nakausapin ito. Wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako at makikipag-ayos. Humingi nga agad ako ng tawad sa kanya at kita naman sa kanyang mukha ang paglambot ng kanyang ekspresyon. At ilang sandali lang din ay humingi na rin ito sa akin ng paumanhin. Pero hindi ko alam kahit nagkaayos na kami ay sa tingin ko ay mayroon pa ring harang sa pagitan naming dalawa. Matapos nga namin na mag-usap ay nagmamadali itong umalis at hindi ko alam kung saan nagtungo. Samantalang ako ay naiwan lang na mag-isa sa bahay upang asikasuhin ng mga taong makikiramay sa pagkamatay ng aking mga magulang. Ang iba nga sa mga ito ay hindi mula sa aming baryo, ngunit isa lang ang kanilang sinasabi na isa sila sa mga natulungan ng aking mga magulang. Halos buong araw nga patuloy na dumagsa ang mga tao at ako lang ang nag-aasikaso sa lahat ng ito dahil hindi pa rin bumabalik ang aking kapatid at hindi ko inaasahan na sobrang hirap pala ng ganito. At hindi ko nga maiwasan na nakaramdam ng pagod. Nang sumapit naman ng gabi ay tuluyan ng umalis ang mga tao at doon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mapag-isa. At tila ba nanumbalik lahat ng sakit na aking nararamdaman. Sa tuwing tinitignan ko nga ang muka ng aking mga magulang ay tila ba masaya sila na lilisan sa mundo dahil sa maaliwalas nilang muka. At sa pagkakataon na yon, nawala na sa aking isipan ang ideya ng paghihiganti. Sa ngayon ay gusto ko na lang magkaroon ng tahimik na buhay kasama ang aking kapatid. Pero hindi pa rin nawawala sa akin ang kagustuhan na maging isang albularyo. Gustong gusto ko kasi na makatulong sa ibang mga tao kahit sa maliit lamang na bagay. Habang abala nga ako sa pag-iisip, ay bigla namang pagdating ng aking kapatid. Napakunot na lang ang aking noo nang mapansin ang galos nito sa muka. Kaya hindi ko maiwasan na mag-alala sa kanya. Agad ko nga itong nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Pero tila naiinis lang ito sa akin at walang balak na sabihin kung saan siya galing at anong nangyari. Sa huli ay wala akong nagawa, kundi ang hayaan na lang muna siya na bumalik sa kanyang silid at magpahinga. Ngunit hindi mawala sa aking isip ang pagdududa sa ginagawa ng aking kapatid. Kaya sa mga sunod na araw ay nagdesisyon na akong sundan ito kung saan man ito patungo. At nagulat na lang ako sa aking nalaman na ang aking kapatid pala ay nagsasanay na gumamit ng itak at paggamit ng buntot ng pagi. Napakunot na lang ang aking noo dahil hindi ko maunawaan kung bakit niya ito ginagawa at hindi ako maaaring magkamali. Ang itak at buntot ng pagi ay pag-aari ng aming mga magulang.
At nang masiguro ko naman na ayos lang ang kanyang kalagayan ay muli na akong nagtungo pabalik sa lamay ng aming magulang. Marami pa kasi akong kailangang asikasuhin lalo na at bukas na rin ang kanilang libing. Mabilis nga lang na lumipas ang mga oras at sobrang dami ng aking inasikaso buong araw. Kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagod. At habang abala nga ako sa paghahanda ng libing ay dumating na rin ang aking kapatid. Ngunit tila ba wala pa rin itong balak na tumulong sa pag-aasikaso ng libing ng aming mga magulang. Hindi ko na nga napigilan pa na tanungin kung ano ang kanyang balak na gawin dahil nakita ko ang kanyang ginawa na pagsasanay. Galit na galit nga ito sa akin at nagawa pa niya akong suntukin sa aking muka. Sobrang nagulat ako sa kanyang naging reaksyon, Sir Eric, dahil tila ba mas nagalit siya ngayon at mukhang hindi na kami magkakaayos. Dahil kahit kailan ay hindi namin sinakta ng isa't isa at hindi ko na nga natiis pa ang kanyang mga kilos. Bumawi ako sa kanya at buong pwersa siyang sinuntok. Matapos nga ang pangyayari na yon ay nagmamadali siyang umalis at hindi na lumingon pa pabalik. Sa totoo lang, Sir Eric, at pinagsisisihan ko ang nangyari na yon dahil tuluyan ngang naglayo ang loob naming magkapatid. Napagod na rin kasi ako na palagi na lang siyang iniintindi. Alam ko naman na masakit ang nangyari na pagkawala ng aming mga magulang. Pero hindi lang naman siya ang nasasaktan sa nangyari. Kinabukasan nga ay maaga akong nagising upang maghanda sa libing ng aking mga magulang. Agad ko ngang hinanap si Bernard, subalit wala ito sa aming bahay at mukhang hindi nga siya bumalik. Naisipan ko naman na itong puntahan sa lugar kung saan ko siya nakitang nagsasanay. At hindi nga ako nagkamali. Dahil doon ko siya natagpuan na nakaupo lang sa isang tabi at nakatingin lang sa kawalan. Naisip ko nga na baka ito na ang tamang pagkakataon upang magkausap ko siya ng maayos at magawa namin na ayusin ang aming problema. Tahimik nga lang ako na umupo sa kanyang tabi at hinintay na siya ay magsalita. At naging matagumpay nga ako dahil ilang sandali lang ay nagsalita na ang aking kapatid. Sa pagkakataon na yon ay pareho kaming mahinahon at naisip ko nga na maaari na kaming magkaayos. Ngunit sabi nga nila, may mga sugat na hindi madaling gumaling at may mga lamat na hindi na masusolusyonan. Ilang minuto nga kaming nag-usap ng hindi nagsisigawan kaya akala ko ay ayos na ang lahat. Hanggang sa nagsimula akong tanungin siya sa kanyang mga plano at kung bakit siya nagsasanay na makikipaglaban. Nagulat kasi ako sa kanyang naging sagot at agad itong tinutulan dahil ayoko lang na malagay siya sa panganib. Siya na lang ang mayroon ako at hindi ako papayag na may mangyari sa kanyang masama. Ayon kasi sa aking kakambal ay nais nang maghiganti sa mga kakaibang nilalang na pumatay sa aming mga magulang. Ang pagtutol ko nga sa kanya ang naging sanhi ng mas malaking gusot sa pagitan naming magkapatid. Maghihiganti ako sa ayaw mo man o sa gusto. Huwag mong pakialaman ang aking buhay. Galit na galit niyang sabi at nagmamadali na naman nga itong umiwas sa akin na hindi ko naman pinayagan. Mabilis ko siyang hinabol at pilit na kinausap. Ngunit hindi ko akalain na magagawa niya akong tutukan sa leeg. Habang hawak niya ang kanyang itak. Natulala na lang ako dahil sa gulat dahil tila ba hindi ko na nakilala pa ang aking kapatid. Sa huli ay nagmamadali na lang siyang tumakbo palayo sa akin at ako ay naiwan na nakatulala. At hindi ko na nga alam ang gagawin para pigilan siya sa kanyang mga plano. Sa kabila ng nangyari ay hindi mawala sa akin ang pag-aalala sa aking kapatid. Lalo na at hindi namin alam ang tunay na lakas ng mga aswang. Lumipas nga ang ilang oras at nagdesisyon na lang ako na bumalik sa aming bahay. At umaasa ako na bumalik na si Bernard. Pero mukhang wala nga itong balak na bumalik para sa libing ng aming mga magulang. Wala akong magawa kundi ang saluhin ang lahat ng responsibilidad na dapat ay sabay naming ginagawa. Nagdesisyon na rin ako na hindi siya hintayin pa dahil sa tingin ko ay nakatuon lang ngayon ang kanyang atensyon sa paghihiganti. Hindi ko mawari kung paano niya nagagawang tiisin ang mga namayapa naming magulang. At nagpatuloy na nga kami sa libing kahit wala si Bernard na dumating. Sa pagkakataon na yon, Sir Eric, ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng galit sa aking kakambal. At pakiramdam ko rin na
Sobrang nag-iisa na lang ako sa buhay at sobrang sakit nito para sa akin. Matapos nga ang libing ay agad akong nagtungo sa kwarto ng aking mga magulang. Sinimulan ko na rin nabasahin ang mga aklat na naroon sa kanilang mga kwarto. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa pero nagpatuloy lang ako sa pag-aaral tungkol sa mga kakaibang nilalang tulad ng mga aswang. Sabi nga ng marami, ang kaalaman ay ang iyong sandata. At masasabi ko nga na ang lahat ng impormasyon na nasa aklat ay labis na mahalaga kung nais mong malaman kung paano puksain ng mga aswang. At naisip ko nga na baka tama nga ang aking kapatid na kaya naming labanan ng mga aswang. Sobrang gulo na talaga ng aking isip dahil gusto ko na rin na matulungan ng aking kapatid. Sigurado rin kasi ako na magpadalos-dalos ito ng kilos kahit kulang pa ang kanyang kaalaman tungkol sa mga aswang. At nang sumapit na nga ang gabi ay nagmamadali akong nag-ayos ng aking sarili. Bala ko kasi na hanapin ang aking kapatid at tulungan ito na puksain ng mga aswang. Gagawin ko ito hindi para maghigante, bagkus upang makatulong sa iba at mapanatili ang katahimikan sa aming baryo. Ayoko nang maulit pa ang pag-atake ng aswang sa aming baryo at ayoko naman na mapahamak ang aking kapatid. Kailangan ko rin kasi natuparin ang aming pangako sa isa't isa na kahit na anong mangyari ay walang iwanan. At nang makapag-ayos na ako ng aking sarili ay agad ko namang kinuha ang asin, bawang at ang langis na nasa maliit na bote. Ayon kasi sa aking nabasa, ang langis na ito ay makakapagsabi kung may paparating na aswang at kung sino ito. Samantalang ang asin at ang bawang naman ay siyang pangontra sa mga aswang at maaaring makapagsanhi ng sugat sa kanilang mga katawan. Labis nga ang kaba na aking nararamdaman pero kailangan kong maging matapang at samahan ng aking kakambal sa kanyang laban sa mga aswang. Mabilis nga lang ako nakarating sa lugar kung saan nagsasanay ang aking kapatid. At hindi nga ako nagkamali dahil naabutan ko itong nakahiga lang sa damuhan. Habang papalapit nga ako sa kanya, ay may naapakan akong tuyong dahon. Mabilis nga ang kanyang naging kilos at agad na tumayo hawak ang kanyang itak. Bahagya naman akong nakahinga ng maluwag nang makita na hindi pa gumagawa ng kahit na anong kilos ang aking kapatid. Ngayon ay handa na talaga ako na harapin ang aming problema at sabay namin itong susolusyonan. Agad niya namang inilapag ang kanyang itak at tila ba nagulat nga ito sa aking pagdating. Magsasalita pa nga lang sana siya upang tanungin kung bakit ako nandoon, kaya inunahan ko na ito sa aking pakay. Halata nga sa kanyang mukha ang gulat at unti-unti nang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Nagulat na nga lang ako nang bigla na lang ako nitong yakapin ng mahigpit at masaya ako na nagawa na rin namin ng magkaayos. At agad na nga ako nagplano kung ano ang dapat namin na gawin. Nakakatuwa lang dahil hindi na tumutol pa si Bernard sa aking mga naisip na plano. At nang gabi nga na yon ay magkasama na kaming bumalik sa aming bahay. Plano kasi namin na bukas na lang namin isagawa ang lahat upang kami ay makapagpahinga at maihanda ang aming sarili sa anumang bagay na aming haharapin. Buong gabi nga akong hindi nakatulog ng maayos dahil sa kakaisip ko ng mga bagay na maaaring mangyari. Kinabukasan naman ay maagang nagising si Bernard at nag-alok ito na turuan akong gumamit ng sandata upang protektahan ang aking sarili. Ngunit pinag-isipan ko nga ang lahat ng mabuti at ayokong gumamit ng kahit na anong patalim. Nais ko lang naman na gumamit ng asin at bawang sa panlaban sa mga aswang. Ngunit mabilis nga na tumutol ang aking kapatid at mas mabuti daw na gumamit ako ng buntot ng pagi. Dahil sa oras ng labanan ay hindi niya raw ako magagawang protektahan. Wala naman akong nagawa kundi hawakan ng buntot ng pagi dahil isa rin ito sa pinakamabisang bagay na maaaring makapatay sa mga aswang. Mabilis nga lang akong natuto na ikinatuwa nga ng aking kapatid. At sa paglipas nga ng oras ay mas lalo kaming naging tensyonado. Dahil ngayon lang talaga namin nararamdaman kung gaano kadelikado ang aming papasukin. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi at handa na nga kaming umalis ng bahay. Subalit bago pa nga kami makalabas ng bahay ay bigla na lang kumulo ang langis na nasa maliit na bote.
Nagkatinginan na nga lang kaming dalawa ni Bernard at nagmamadali naman akong sumilip sa bintana. At doon nga ay tumambad sa akin ang halos nasa 5 tao na nasa labas ng aming bahay. At sigurado ako na ang mga tao na nasa labas ay hindi mamamayan ng aming baryo. Agad ko ngang tinawag si Bernard at sinabi na mayroon kaming mga bisita. Samantalang ang langis ay patuloy pa rin sa paggulo, kaya napagtanto ko na sila ay hindi mga normal na tao. Tumango na lang kami sa isa't isa at dinampot na namin ang aming mga sariling armas, pati na rin ang asin at bawang na aking inihanda. Sabay na nga kaming lumabas ng aming bahay at humarap sa mga ito. Bahagya nga akong nakaramdam ng inis dahil sa nakakalokong ngiti sa kanilang mga labi na tila ba kami ay inaasar. At talagang ang uminit ang ulo ko sa mga sunod na sinabi ng mga aswang. Akala nyo ba ay makakaya nyo kaming matalo? Ang inyong mga magulang nga ay walang nagawa at pinagsaluhan namin. Natatawang saad ng mga aswang. Ilang sandali nga lang din ay nagbago na sila ng anyo at bahagya akong nagulat. Sino ba naman kasi ang hindi, lalo na at nakakatakot talaga ang kanilang anyo. Samantalang si Bernard naman ay tila walang nararamdaman na takot. At kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang galit. At hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras at mabilis na sumugod sa mga aswang. Sa totoo lang, Sir Eric, ay ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking kamay. Pero hindi naman ako nahihirapan na makipagsabayan sa aking kapatid. Ngunit saksi ako sa pagiging brutal nito sa pagpatay sa kanyang mga nakakaharap. Hindi ko nga maiwasan na humanga sa kanyang mga husay sa pakikipaglaban. Subalit hindi ko rin maiwasan na matakot. Ang lalaki kasi na kasama ko ngayon ay parang hindi na ang aking kapatid. Ang nakakatakot na mga ngiti sa kanyang labi ay hindi ko makakalimutan. Kasabay ng pagpugot niya sa ulo ng mga aswang. Nagulat nga ako dahil para lang isang makina na pumapatay. Napalayo nga lang ako ng kaunti at napatitig na lang sa kanyang mga kilos. Napabuntong hininga na lang ako at nagsaboy na lang ng asin sa aswang na papalapit sa akin at ginamitan ko lang ito ng buntot ng pagi. Ngunit tila hindi nga nasisiyahan ng aking kapatid sa aking ginagawa. Kaya lahat ng aking nakalaban ay agad niyang nilalapitan at pinupugutan ng ulo. Gustuhin ko man sana siya napigilan ay hindi ko magawa dahil sa takot sa maaari niyang maging reaksyon. Hanggang sa hindi ko na nga nakayanan pa at tuluyan akong lumayo at nanood na lang sa kanyang ginagawa. Kaunti na lang naman kasi ang mga aswang na kanyang kailangan na harapin at sa palagay ko nga ay kaya na niya itong mag-isa. Habang pinapanood ko nga siya ay tumulo na lang ang aking luha dahil tila hindi ko na makilala pa ang aking kapatid. Parang ang wala na siyang pinagkaiba sa mga aswang na pumatay sa aming magulang. Hindi ko matanggap na kitang-kita ko sa kanyang mukha ang saya at tila walang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Hindi nga siya nasiyahan na pugutan lang ng ulo ang mga aswang, kundi winakwak niya rin ang mga tiyan ng mga ito at pinaglalaruan ng mga lamang loob. At ang mas hindi ko matanggap ay kinulekta niya pa ang mga pugot na ulo ng aswang at itinusok sa kawayan upang ipakita sa marami. Sa pagkakataon na yun ay tuluyan na ngang nagbago ang tingin ko sa aking kapatid. Nagdesisyon na lang ako na hindi ko na siya kayang makasama pa sa iisang bahay. Kaya ako ay umalis upang magkaroon ng tahimik na buhay. Dahil ang aking kapatid ay hindi pa rin natapos sa kanyang paghihiganti. Hanggang ngayon ay hindi na ulit ako nagkaroon pa ng komunikasyon sa aking kakambal. At masasabi ko na nagkaroon nga ako ng tahimik na buhay at masayang pamilya. Maraming salamat po Sir Eric sa pagbabasa ng aking ipinadalang istorya.